Marami pong pagkakataon na hindi po tayo sigurado sa mga desisyon natin, 'no, kung ano ang kahihinatnan ng ating pong mga pagkilos. Hindi rin natin alam kung talaga bang, dinidinig ng ating Panginoon kung tayo man ay nananalangin. Alam niyo po, ang Biblia ay nagtala ng, ang Panginoon ay talagang sigurado, 'no, siya po ay sumasagot sa ating pong mga kahilingan. Makikita po natin ito sa 1 John 5:14-15, 'no, 1 Juan 5:14 hanggang 15. Ito po yung sinasabi, "At ito ang pagtitiwala na mayroon tayo sa Kanya, na kung tayo ay humingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. At kung nalalaman nating dinirinig niya tayo, anuman ang ating hingin, ay nalalaman nating nasa atin ang mga kahilingang hinihiling natin sa Kanya." Alam niyo po, ipinangako ng Diyos na ang mga, pananalangin inaalay ng mga mananampalataya at naaayon sa kanyang kalooban ay naririnig, 'no, tinatanggap at sinasagot, 'no. Maraming, mananampalataya ang nananalangin, ngunit sa, kaibuturan ng puso ay minsan nagtataka, 'no. Nagtatanong sila minsan ay, "Talaga bang naririnig ng Diyos ang aking panalangin?" 'No? May nagbabago ba talaga kapag ako ay nananalangin? Now, inaalis ni Juan ang lahat ng pag-aalinlangan ng kanyang ng pinahayag niya ito. Ito ay ano daw, pagtitiwala na mayroon tayo sa Kanya. Ang panalangin ay hindi, kawalang katiyakan ng isinisigaw na sa hangin lang. Ang panalangin ay katiyakang nakaugat sa isang relasyon. Okay? Sabi po ni Ellen White sa Gospel Workers page 255, ang tunay na panalangin ay humahawak sa makapangyarihang Diyos. Oh, kayo po ba ay nananalangin na mayroong pagtitiwala ng ating Panginoong Diyos ay diringgin tayo? O kapag tayo ay nanalangin, i-claim po natin na ang ating Panginoong Diyos ay sumagot na sa ating pong mga pananalangin. Now, check po muli natin sa English, no, yung ating pong text. 1 John 5:14-15. Ito na ang sauluhin po natin, no, memorize natin ito. "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him." Ulitin po natin, 1 John 5:14-15. "And this is the confidence that we have in Him, that if we ask according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him." Napakaganda po ng teksto po na ito. At meron po tayong ilang puntos na ating pong pagbubulay-bulayan, 'no, sa umaga pong ito. Meron po tayong 6 na puntos at gagamitin po natin yung word na assure. Ibig sabihin, talagang sigurado ang ating Panginoon ay sasagot sa atin. A-S-S-U-R-E, assure. Yan. Letter A, yung unang puntos. Assurance begins with confidence in God, 'no? Hindi po pala ang assurance na ito ay, dahil maganda ang panalangin natin. O ito po ay, meron tayong kumpiyansa o pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Letter S, submitting to God's will. Pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi pala yung sarili po nating nais, 'no? Sure, isa pang S, sure knowledge that God hears. Yung katiyakan ng ating pong mga isipan na dinirinig tayo ng ating Panginoon. Letter U, unshakable trust, 'no? Dapat hindi natitinag ang ating pong tiwala sa ating Panginoon. Letter R, receiving the answer God's way.
o pagtanggap sa sagot ng Panginoon sa paraan mismo ng ating Panginoong Diyos. And letter E, expectant living after prayer. Umaasa po tayo sa buhay, magandang buhay, pagkatapos na tayo ay manalangin. So yan po ang 5 puntos na atin pong mache-check dito po sa ating pong text, no, sa umaga pong ito. So isa-isahin po natin, mga kaibigan. Yung letter A, assurance, begins with confidence in God, no? Doon po sa text, sinabi doon na this is the confidence that we have in Him. Ito ang pagtitiwala na mayroon tayo sa Kanya. Ang panalangin ng isang Kristiyano ay nagsisimula po sa pagtitiwala. Hindi po sa takot, no? Hindi tayo nananalangin dahil sa takot tayo sa buhay po natin. Ang pagtitiwalang ito po ay hindi po nakabatay sa sarili po natin. Na kung maganda yung panalangin natin o sa tayo ay mahusay na tayo tumawag sa ating Panginoon, kundi ito po ay nakabatay sa ating Panginoon. Ang pagtitiwala po ay bunga po ng pagkakilala natin sa Kanya. Kilala natin yung likas ng ating Panginoon. Alam natin na siya po ay tapat at nararamdaman natin na siya po ay nagmamahal at maaari po natin siyang pagkatiwalaan. No? Yan po ang napakagandang basihan ng ating pong mga pananalangin. Now, sabi po sa Hebrews 4:16, let us therefore come boldly unto the throne of grace. No, lumapit daw po tayo na merong buong tapang, no, doon sa luklukan ng biyaya. No, na tayo po ay may hindi naman tapang na may tapang sa sarili po natin, kundi meron po tayong tapang o merong lakas ng loob sapagkat alam natin yung pinangako ng ating Panginoon. Hindi po ito nakabase sa pagpupursigi, kundi ito ay nakabase sa dahil kilala natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Romans 8:15, ye have received the spirit of adoption whereby we cry, Abba, Father. No? Kapag kayo po ay, kahit kayo ay hindi kasama doon sa bahay o hindi kayo sa pamilya, kung kayo po ay inampun na at tinuturing na kayo na isang tunay na anak, no? Magdadalawang isip pa ba kayo na humingi doon sa iyong stepfather o sa nag-ampon sa iyo, no? Hindi po, no? Dahil sa alam na natin na mahal tayo. Kaya ganun din, maaari tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama, no, na tatay, daddy, dahil ang ating Panginoon ay tinanggap na tayo sa pamamagitan po ni Kristo. Sabi po sa Steps to Christ, page 94. We should come to God with the confidence of a child coming to a loving Father. No? Dapat daw po tayong lumapit sa ating Panginoong Diyos na may pagtitiwala gaya ng isang anak na nagmamahal sa kanyang magulang. O gaya ng isang anak na kilala at nararamdaman ang pagmamahal ng kanyang magulang. Okay? O ang panalangin po ay kailangan meron tayong buong tapang. Hindi tayo karapat-dapat, kundi dahil sa ang ating Panginoon ay tapat, no? Tapat sa kanya pong mga sinabi. So yan po yung letter A, no? Assurance begins with confidence in God, no? Pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ang pangalawa, yung unang S, no? S. Yan, submitting our request to God's will, no? Yung pagsuko ng ating pong kahilingan, no? Sa kalooban mismo ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dun sa text, if we ask anything according to His will. No? Kung tayo daw po ay humingi ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban. Alam niyo po, ang kalooban ng Diyos ang hangganan ng sinagot na panalangin. No?
Ibig sabihin, ang pananalangin na naaayon sa kanyang kalooban ay inaayon ang ating pong nais sa kanyang karunungan, 'no. Hindi yung sarili po natin yung nasusunod, 'no. Hindi yung layunin natin kundi yung layunin ng Diyos, 'no, ang ang sinusunod natin. Dahil sa lahat, 'no, ang nais ng ating Panginoon ay tayo'y pagpalain. Ang nais ng ating Panginoon yung sa ikabubuti natin, hindi yung ikapapahamak po natin. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Sabi po sa Matthew 26:39, "Not as I will, but as thou wilt." Ito po ay panalangin ng ating Panginoon, 'no? Hindi yung kanyang kalooban ang nasunod, kundi ang kalooban ng Diyos Ama ang nasunod. Now, gano'n din sa panalangin po natin, 'no. Huwag tayong mag-demand, huwag tayong sabihin na, "Panginoon, ito ang dapat mong gawin. Ito ang iniisip ko dapat na mangyari. Ito yung problema ko, alisin mo lahat ng problema ko." 'No. Hindi po 'yan, hindi po ganyan ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Or maaari rin na nais ng Panginoon na tanggalin, 'no, or maaaring ilagay ka sa isang lugar o kaya naman nais ng ating Panginoon na magkaroon ka ng lubos na tiwala sa Kanya na hahayaan mo siyang kumilos, 'no, sa mga kinakaharap mong problema or akayin ka na panagumpayan mo yung problemang kinakaharap mo. Ang sabi naman sa Psalm 84:11, "No good thing will He withhold from them that walk uprightly." Wala daw pong mabuting bagay ang ipagkakait ng ating Panginoon doon sa mga taong lumalakad ng tapat, 'no? Kaya kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, masunurin tayo sa nais ng ating Panginoon o walang ipagkakait sa inyo ang ating Panginoon. Lagi niya ipagkakaloob, 'no, ang mga nais niya para sa atin kung tayo'y mananalangin na may pananampalataya na aayon, 'no, sa kanya pong kalooban. Kaya sa halip na ipilit po natin yung nais natin sa ating Panginoong Diyos, hilingin po natin na hubugin tayo ng ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban, 'no. Huwag po nating maging selfish na tayo lang ang masusunod, 'no. Mas alam ng ating Panginoon kung ano yung hinaharap po natin. Alam niya yung kung ano yung mangyayari sa hindi ho natin nakikita. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya, 'no. Ang sunod po, yung sunod na S, 'no, sure knowledge that God hears, 'no. Tiyak na kaalaman na tayo ay dinidinig ng ating Panginoong Diyos. Sabi po dun sa text, "He heareth us." Ang ganda po, 'no. Hindi po, He might hear us. Hindi po inaano dito na based on your prayer, He will hear you, hindi po. Ang sabi po dito, kaniyang dinirinig tayo, okey? Kaya ang Diyos po ay hindi po abala, hindi po siya malayo, hindi po siya parang walang pakialam sa atin, 'no. Ang katiyakan ng panalangin ay hindi lamang dahil sa kaniyang ano, tayo ay papakinggan or sa ating sariling magandang salita, kundi dahil tunay na tayo po ay pinapakinggan, 'no. May katunayan, merong basehan. Walang tapat na pananalangin na hindi po umaabot sa langit, 'no. Minsan, binibiro tayo, 'no, parang hindi ka naman sincere sa iyong prayer, hanggang diyan lang 'yan sa ceiling, 'no. Hindi po natin puwedeng sabihin 'yan dahil ang ating Panginoon lamang ang nakakabasa ng ating pong mga puso. Ang Panginoon lamang ang nakakaalam sa puso natin, 'no. O iba man ay maaaring base sa ating pong mga pananalita ang kanila pong judgment o sa kanilang pagkakilala sa atin. Pero ang ating Panginoon, alam niya kung ano yung mga nasa kaibuturan ng ating pong mga puso.
Kaya kailangan po, 'no, 'wag tayong magdalawang isip na buksan ang puso natin sa ating Panginoon. Dahil nakikita niya ang kalooban natin. Sabi po sa Psalm 34:15, "The eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry." Oh, napakaganda po, 'di ba? Na ang mata ng ating Panginoon ay nasa atin na mga matuwid. Ibig sabihin na mga masunurin na nagtalaga ng kanila pong mga sarili sa ating Panginoon. Ang kanyang tainga, 'no, ay nakabukas sa kanila pong mga daing. Yan po ang binabanggit, 'no. Kaya kung kayo man ay luluhod, sisigaw, iiyak sa harapan ng ating Panginoon, wag po kayong mag-alala dahil napapakinggan po yan ng ating Panginoon. Naiintindihan po yan ng ating Panginoon. Siya po ang dumidinig sa inyong mga pananalangin. Kung kayo man ay hindi pinapansin ng inyong mga kaibigan, hindi kayo pinapansin ng inyong mga kamag-anak, o kayo man ay tinalikuran na ng mga malalapit sa inyo, ang ating Panginoon, hindi po siya tumatalikod sa atin. Ang mata niya ay nasa atin. Ang tainga niya ay dinidinig ang ating pong mga hinaing. Ang sabi po sa Testimonies Volume 1, page 121, "No sincere prayer is ever lost. God hears every cry." Oh, wala daw pong tapat na pananalangin ang nawawala. Naririnig po ito ng ating Panginoon. Ang bawat daing natin ay dumarating sa ating Panginoon at Kanya pong dinidinig. Oh, wag po natin kailanman isipin na binabaliwala ang ating pong panalangin. Naririnig po ng langit ang lahat, kahit ang pinakamahinang bulong natin na meron pong pananampalataya. Kaya tayo ay tumawag sa ating Panginoon. Ang sunod po, fourth point, 'no, ay yung letter U, unshakable trust in God's response. If we know, ang sabi po dun sa text, if we know that He hears us. Yan. Kung nalalaman natin na tayo po ay Kanyang diringgin, yan, matibay po dapat ang pagtitiwala natin sa Kanya. Okay? Ang pananampalataya po ay hindi nakabatay sa damdamin, kundi doon sa pinagkakakilanlan, yung kaalaman po natin. Ang pagtitiwala po kasi, yung paniniwala na kumikilos ang Diyos kahit hindi pa natin nakikita yung Kanyang paraan. Ang katiyakan na tayo po ay naririnig ay nagdudulot sa atin ng kapayapaan bago pa man dumating yung sagot, 'no, na atin pong hinihintay. Sabi po sa Proverbs 3:5, "Trust in the Lord with all thine heart." O magtiwala po tayo sa Panginoon ng buong puso. Ang pagtitiwala po ay buong puso kahit hindi mo pa nakikita yung future mo, 'no? Kahit pa parang hindi tayo dinidinig ng ating Panginoon. Bakit kaya, 'no? Hindi pa dumadating yung aking hinihintay, 'no? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon, 'no? Huwag po tayong mawalan ng loob dahil ang ating Panginoon ay gumagawa ng paraan. Kailangan lang tayong maging masunurin. Okay? Ay sa Isaiah 26:3, sabi po dito, "Thou wilt keep him in perfect peace." 'No? Iingatan po tayo, 'no, sa ganap na kapayapaan na binibigay sa atin. Alam niyo po, sabi ni Ellen White sa Education, sa aklat na Education, "Faith accepts God's answer before it is given." Oh, ang ganda po, 'no? Tinatanggap ng pananampalataya ang sagot ng Diyos bago pa ito ipagkaloob. Ganyan po ba ang attitude natin towards God? Ganyan po ba ang attitude natin towards prayer? Tinatanggap na po ba natin ang sagot, 'no, ng Panginoon bago pa tayo makaranas ng
pinagkakaloob sa atin. O kapag tayo po ay nanalangin, let us claim it. Tayo po ay tanggapin na agad natin ang sagot ng ating Panginoon kahit hindi pa natin nakikita. Alam niyo po, ang kapayapaan ay hindi po nagmumula sa sagot, no? Ang kapayapaan ay nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos na siyang sumasagot. Kung alam natin kung sino yung nagsabi, no, siyempre magtitiwala po tayo. Kung sinabi ng tatay mo na gagawin niya yung iniisip mong gagawin niya o inihiling mong gagawin niya, tayo po ba'y magdududa pa? No? Kahit na minsan, no, parang, bakit hindi pa ginagawa ni daddy yung inihiling ko? No? Pero sa mga nakaraan, nakita mo hindi ka pa, hindi pa nagkulang ang iyong tatay. Hindi ka pa na-disappoint ng tatay mo. Ikaw ba ay iisip na parang hindi na niya magagawa? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Okay? Ang panglimang puntos na letter R, receiving the answer in God's way. Sabi po dun sa text, we know that we have the petitions. Yan, nalalaman po natin na meron tayong tinatanggap, no? At meron tayong kahilingan. Alam niyo po, ang sagot ng Diyos ay maaaring oo, o maghintay, o may mas mabuti siyang nais sa atin. Tinatanggap ng pananampalataya ang lahat ng ito bilang pagpapahayag ng banal na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos po ay sumasagot ayon sa walang hanggang kabutihan, hindi lamang po sa pansamantalang ginhawa. No? Yan po, ang ating Panginoon talaga pong sumasagot siya. Hindi po lang, ito ay basta na parang wala lang sa Kanya. Kaya nga napaka-importante, no, sa ating pong buhay. Tayo ay magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil siya po ay sumasagot. Sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good. No? Lahat ng bagay ay nangyayari, no, sa ikabubuti, no, ng nananampalataya sa ating Panginoon. Ganun din ang sinabi sa 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for thee. Sapat na ang biyaya ng ating Panginoon. Sinasagot ng ating Panginoong Diyos ang ating pong mga pananalangin. No? Nagdudulot siya ng pinakadakilang pagpapala sa bawat isa. Huwag po natin tanggihan ang sagot ng Diyos, no? Kung hindi ito parang ayon sa sarili nating kagustuhan. Huwag po natin siyang talikuran, kundi tanggapin po natin ang sagot ng ating Panginoon sa atin. At ang pinakahuling puntos, yung letter E, expectant living after we pray. Okay? Sabi po doon sa text that we desired of Him, ang mga bagay na ating hinihiling sa Kanya. Ang tunay po na pananampalataya ay namumuhay sa pag-asa pagkatapos na manalangin. Kumikilos tayo bilang mga tao na naniniwala na ang Diyos ay dumirinig sa atin. Ang pag-asa, no, may pag-asa po tayo na pinapalitan yung kabalisahan natin, no, tungo sa kapahingahan, sa rest at sa kapayapaan. Sabi po sa Mark 11:24, believe that ye receive them and ye shall have them. Ano daw po? Maniwala tayo na tinanggap na natin ito at ito po ay mangyayari. Kaya nga, ang ating Panginoon, talagang pananampalataya po talaga ito, mga kaibigan. Kung tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon, kahit gaano pa kabigat ang buhay nating kinakaharap, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan sapagkat ang ating Panginoon ang siyang magbibigay ng katugunan. Sa Philippians 4:6-7, be anxious for nothing. Huwag daw po tayong mabalisa ng anuman. Ang ating Panginoon ang siyang nagbibigay ng pagpapala sa atin. Kaya nga, kapag tayo ay nananalangin
o ialay po natin ang lahat na may pananampalataya at iwanan po natin ang mga pasanin natin sa ating Panginoong Diyos. Pagkatapos manalangin, tigilan po natin ang pag-alala. No? Mamuhay tayo na taong nagtitiwala sa pangako ng ating Panginoong Diyos. No? Huwag po tayong manalangin ngayon tapos sabihin na, didinggin ba ng Panginoon yung panalangin ko? No, huwag tayong magduda sa ating Panginoon, kundi lubos tayong magtiwala. No? Now, dito po sa John 1 John 5:14 and 15, ang panalangin po ay hindi walang katiyakan o walang kapangyarihan. Kapag tayo nanalangin ng may tiwala, may pagsuko sa kanyang kalooban at may katiyakan tayo naririnig, ipinapangako ng Diyos, tatanggapin po natin ang ating pong mga kahilingan. Kaya nga tandaan po natin yung ating pong acronym, ASSURE. No? Talagang sigurado. No? Letter A, assurance, begins with with confidence in God. No? Ang katiyakan ay nagsisimula sa pagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Letter S, submitting to God's will. Yung pagsuko, no? Kailangan sumusuko tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Isa pang letter S, your knowledge that God hears, no? Yung katiyakan sa puso natin na dinidinig tayo ng ating Panginoon. Letter U, unshakable trust. Yung mayroon tayong matibay na pagtitiwala sa ating Panginoon. At yung letter R, receiving answer God's way. No? Tatanggapin po natin ang sagot ng ating Panginoon ayon sa paraan ng ating Panginoon. And letter E, expectant living after prayer. O mamumuhay po tayo na mayroong pag-asa pagkatapos sa ating pong pananalangin. May isang bata, siya po ay nag-abot ng sulat sa kanyang ama. No? Hindi po siya nag-aalala. Dahil alam niya, babasahin ito ng kanyang ama at tutugon ang kanyang ama. Now, ganun din po sa pananalangin. Kapag inalay na po natin ang panalangin, mga kahilingan natin sa ating Panginoong Diyos, magtiwala po tayo na diringgin ng ating Panginoon ang ating pong mga pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal Diyos na nasa mga langit. Dito po kami, lubos na nagpapasalamat na dahil kayo ay may pangako na kapag kami ay nanalangin, diringgin nyo ang aming pong mga pananalangin. Kaya po Panginoon, kami ay lubos na nagtitiwalang muli sa inyo. Itinatalaga namin ang buhay namin sa inyo na may pagtatapat at pagsunod sapagkat una kayong nagmahal sa bawat isa. Pagpalain po kami sa buong maghapon na ito, samahan sa aming pamumuhay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.